Kaboy Panadero, ako ulit yung lingkod si Chef Jordan. Bali, yung video na ito ay mula sa ating estudyante from Toronto, Canada na si Ma'am po ay nag-trust na nagtiwala sa atin na magpaturo po ng ating simple at padaling proseso na sa online tutorial po ng bread and pastry po. Isang konting kaalaman lang po na naibahagi natin sa kanya, yung bigay po tayo ng kaalaman regarding sa paggawa po ng pandesal at saka ng simpleng dessert kagaya po ng leche flan tart at makapuno tart. At sana po itong video na ito ay maging way din po na yung ibang tao sa atin ay magkaroon po ng trust na magpaturo po sa atin sa kahit po online. Pwede po tayo door to door, o pwede rin po na kung wala kayong gamit ay tumatanggap din po ako dito sa aming bahay ng pagtuturo po ng bread and pastry production po. Maraming salamat po. Hello po. Ayan po, hello nakikita po natin dito si Ma'am. Ano po? Nasa Toronto, Canada po siya dito. Ito yung start namin ng klase. Balen po dyan, nagpipremix na po siya ng tinatawag natin yung mga ingredients. For pandesal po yung ginagawa niya. Yan po inilalagay niya ay 1 tablespoon na asin po ang inilalagay niya, at nakapagtimbang na rin po siya ng 190 grams na brown sugar. Yan po. Dito sa klima po kasi nila doon ay medyo malamig. Ngayon medyo hindi ho natin ma-neutralize yung ating tinatawag na temperatura. Kadalasan minsan yung kanyang kasing place ay talagang negative ang kanilang klima po doon. Kaya gagawa tayo ng paraan na paano ho na medyo gumanda yung kanyang produkto na pandesal na ginagawa. Ngayon dito yung yeast na pinresenta niya po sa akin ay yung dry yeast, yung pong pinapaalasa sa tubig. Ngayon, nag-recommend ako na ang gamitin niyang yeast ay yung yeast na instant yeast. Ano po? Yan. Yan po yung yeast sa kanila, nakalagay sa bote. Malayong malayo doon sa yeast natin dito sa Pilipinas. But sinabi ko po, basta nakalagay ay instant yeast, medyo maganda pong gamitin yon, lalong-lalo sa klima nila. Yung dry yeast po, kadalasan ginagamit po yan sa mga mga long fermentation po. Tapos yung may mga steamer po, may mga steam. Kagaya ng mga French bread, mga European bread, kadalasan mo ginagamit nila dyan ay mga dry yeast po. Ayan, bali ang ginamit niya po ay yung instant yeast po ang ginamit niya. Bali nagpa-add po ako sa kanya doon ng mga 2 tablespoon po para sa 1 kilos. Para make sure lang na kayanin niya yung lamig dun sa place nila. Tapos ang sabi ko po sa kanya na para ma-neutralize yung kanyang temperature ng kanyang tubig ay ang sabi ko ay gumamit siya ng kalahating malamig na tubig. Yung exact lang po ng yung ordinary na tubig lang po yung temperatura, hindi yung malamig. Saka po kalahati na tubig na mainit po, para po yung kanilang tubig ay ma-neutralize po, para hindi po maluto yung yeast, o hindi naman po masyado matulog yung yeast o malamigan yung yeast.
Ayan po, nakikita po ninyo na pinagtitimbang ko po siya is ang sabi ko sa kanya dyan ay 275 na mainit at 275 na malamig. Para po ma-neutralize yung init saka yung lamig, hindi maluto yung iyong yeast at hindi rin din po matulog ang inyong yeast. Kaya po kasi malamig masyado sa kanila at yung problema ba ay wala naman po silang proper online lang po yung aming klase. Medyo talagang mahaba yung klase at talagang binigyan ng effort at power ni ma'am na mapagtiyagaan, as kahit po verbal lang yung aking pagtuturo sa kanya, ang mahalaga po ay hands-on niyang ginagawa yung kanyang tinapay. Kaya malaki po yung advantage po noon kasi siya po talaga yung gumagawa at siya yung nakakapil nung mga texture o tamang procedure. Ayan po. At medyo salamat lang din ako sa internet at noon ay hindi naman masyado kaganon kahina ang internet noon nung kami nag online class po. Yan siya, talagang sinasala niya po o talagang tinitimbang niya po yung tubig. Doon sa tubig na binigay ko po sa kanya is almost 550 ay hindi ko naman po pinaubos sa kanya. Optional po yun kung gusto niyang ubusin yung 550 or 500 lang po yung ilagay niya. Kasi po ang trigo natin ay hindi po ganon ka natin masasabi. Meron po kasing ang trigo ay matakaw sa tubig, may eksakto sa tubig at meron din pong kulang sa tubig. Kaya optional po yung ibinigay ko sa kanyang ingredients ng tubig. Yun po ay depende na lang po kung ano po yung kanya may encounter dun sa harina. Po, tinitimbang niya po talaga yan. Kasi po ay si ma'am ay gusto niya makakain ng pandesal na galing Pilipinas. Kaya po siya ay nag-inquire, nagpaturo at nagtiwala sa atin mga kabuhay panadero. Kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko at gusto mong matuto at gusto mo mag-business at gusto mo nang mag-for good at natatakot ka na wala kang mapuntahan ng iyong naipon sa abroad, please PM lang po sa Facebook account ko, Jordan Samonte po. At nandito ang inyong lingkod na buhay panadero na magbibigay sa inyo ng kaalaman at hindi po kayo pagdadamutan ng kaalaman. Ang buhay panadero ay ginawa para po sa ating lahat, lalong-lalo sa mga OFW. Ayan po, bali dito sa method na to, ang ginawa ko po sa kanya ay manual po. Dito, pinaluso ko po sa kanya yung asin, yung asukal, yung yeast at yung tubig. Yes po. Yan. Medyo sinisipon po ako ngayon. Bali, ayan po, pinalulusaw ko sa kanya. Make sure nalusaw po yung yeast, yung asin at yung asukal. Doon po ay hindi ko po pinagsama yung asin saka yung yeast. Pinaglagay ko po sa kabilang side para po hindi po mamatay yung yeast. Ano po? Pero okay lang po yon. Once na nabasa siya ng tubig, hindi na po siya direct na magsasama yung yeast saka yung asin. May tendency po kasi mamatay yung yeast. Ipa nangyari po yon. Bali dito, yan, inahalo niya na, nilulusaw niya na po. Ito po yung manual procedure ng pagbibake. Totally dahil si ma'am ay medyo may edad na rin, pinasubok ko po sa kanya yung manual para po ma-experience niya o ma-texturize niya yung
yung pag-feel kung ano yung tamang lambot o tamang tigas nung do. Si ma'am po kasi talaga ay desidido talaga siya matuto. Talagang nagtiwala siya, tapos talagang nagbigay siya ng oras, time para po dito sa klase na ito. Ngayon, ito po tinitimbang niya ay yung oil, ano po, or pwede pong shortening, butter o oil, depende po sa inyo, pero basic lang po yung ibinigay ko sa kanya na ingredients ng paggawa ng pandesal. Ayan po yung oil, tinitimbang niya po. Once po na dissolve na lahat yung ingredients na magkakasama po, ay huli niya pong ilalagay yung oil. Kasi once po yung oil ay inilagay nyo, tapos hindi po nyo po nahalo yung yeast, asin, saka asukal, hindi nyo pa nalulusaw sa tubig, may tendency na hindi na po malusaw yung yeast, buo-buo na siya. Ayan, 120 grams na oil ang nilagay niya po dyan para sa 1 kilo. Yung background ko dito ay medyo alam nyo na, malamig. Bali, ayan na po. Inalo niya na po yung oil. Yan. Tapos po, gamit po yung kanya mga kamay, mag-start na po siya na masahin yung ating pandesal. Medyo mahangin sa amin, kaya kung may narinig ko yung background about doon, yun po yung sa hangin. Kaya nag-additional pa po siya ng tubig. Kung anong, ang sabi ko sa kanya is 550, 500 lang po muna nilagay niya. Dito nakita nyo kung paano niya minamasa hands yung kanyang dough. Kasi para po mapil niya yung tamang lambot, yung tamang tigas nung dough, kung mag-a-add ba siya ng tubig. Kasi po once po sa mixer agad direct, ang problema ho natin doon is totally kakapain niyo pa rin siya. Ipipil nyo kung tama ba yung lambot or tigas. Mas better na yung kung mag-start kayo, gumamit pa rin kayo ng manual. Kaya po kadalasan ibang mga bakery gumagamit sila ng bangka, ganun po. Tapos once na pagsama-sama na lahat ng ingredients mula dun sa liquid to doon na po, dahil nasip-sip na nung dough yung lahat ng ingredients, ilalagay natin siya sa mixer para ma-fully develop yung texture o yung dough natin. Ayan, pinas forward ko na po kasi medyo mahaba yung aming session, kaya ayan po. Kahit po alas 2 na po yata si ma'am natulog ng madaling araw dun sa Canada, talagang tinaga niya po yan, ma'am, mga sir. Ayan po. Excuse po ulit. Ayan po, bali nakikita ninyo na pagkatapos ng manual procedure at nakapag-decide na si ma'am na okay na sa kanya yung lambot, yung tigas ng kanyang dough, inilagay niya na po yon sa mixer. Ang mixer niya ay stand mixer na 5 quarts, industrial po yung kanyang mixer. Totally gear, hindi po siya basta-basta mixer na hand mixer po, hindi po.
Kaya tandaan niyo po, kung kayo ay magpapaturo, kailangan may gamit po kayo. Ano po, kung online. Ayan po, bali dito po ay nagbabubble gum testing po si ma'am. Kung okay na po ba yung dough or hindi pa. Nakikita niya po, ayan. Kine-check niya po yan. Ayan. Pinapatanggal ko ulit kasi tapos pinapakayod ko yung sa mixing bowl ng mga nakadikit para ma-cooperate po lahat ng mga hindi pa nami-mix. Po, ayan. Kita niya po kung gaano siya kadesidido na matuto. Kahit may edad na, ay gumagawa pa rin po siya ng kanyang tinapay. Ayan, medyo loading. Tapos, ito na po. Ayan, hindi pa po siguro tama po yung kanyang dough na texture. Kaya, pinaikot niya po ulit. Ayan, nakikita po ninyo na minsan, yan, loading. Ayan, bali siguro tapos na po yung kanyang dough, ano? Ayan. Yan, kung ano nyo is naka-recording lang po ako si screen. Ayan po. Yung po kasing dough ay medyo matagal po yung process ng pag-alsa niya. Almost 4 hours po, ganon to 3 hours. Ngayon po, habang nagpapalasa po siya dyan, binigyan ko na rin siya ng another na ibang pagkakabalahan. Kagaya ng paggawa ng leche flan tart at ng makapuno tart doon sa Canada po. Ayan. Tapos na po siguro. Tinatanggalan niya na po sa mixer. Ang gamit niya po dyan ay yung hook. Hook po yung itsura ng dough na ginamit niya dyan. Yung blade na ginamit niya sa dough. Ayan po. Pagkatapos po nito, matanggal niya, i-rest niya po to within 15 minutes. Ihulman niya ng pabilog within 15 minutes at nakarest po siya, ay mag-start na kami ng pagbabaston. Ayan na po. Bali, nagkakat na po siya ng pangbaston po. Yung gagawin siyang pahaba. Nasa molding procedure na po kami. Molding procedure na kami. Ayan. Bale, kung ma-zoom ninyo yung maliit na video, ako po yon. Mayroon po akong gumawa din po ako ng dough at ini-instruct ko po sa kanya kung paano po yung pagbabaston ng pandesal. Ayan po. Excuse lang po kasi medyo inuubo ako talaga. Excuse po. Pasensya na po kayo sa edit ko at hindi po ganun kaganda yung edit ko. Ang mahalaga lang po ay maunawaan ninyo, maintindihan ninyo, at hindi naman po totally ito entertainment. Ayan, nakikita nyo na po na naganda na po siya dyan ng breadcrumbs. Kasi pagkabaston po niya ay ipagugulong niya po sa breadcrumbs yun.
Medyo lobat na tayo. Ayan. Pinaplat niya po muna at pinahaba yung do. Make sure na tama yung taba, tama yung lapad. Ayan po. Dito ay nagsimula na po siya magbaston. Yan, inaapa niya po muna kung tama ba yung lapad sa kataba nung do. Ayan, nakapagbasto na po siya. Ayan, oh. Kita po ninyo. Masaya si ma'am kasi kahit paano na-experience niya kahit online, kapag hatid tayo ng konting kaalaman. From Philippines, galing po dito sa ating bansa. Papunta doon sa kanyang pinanggagalingan na Toronto, Canada. Ayan po. Ayan. Nakapagbasto na po siya dyan ng pangalawang basto na po ito. Ayan, pinapagulong niya po sa breadcrumbs. Ayan po, ilagay niya sa isang side ang kanyang binastong pandesal. At ito naman po yung last na po siguro niyang ibabaston na pandesal po ulit. Ayan po. Ayan. Siyempre kung everyday nyo ginagawa to, mamamaster nyo po kung paano yung pagbabaston. Pero kung minsanan lang, minsan makakalimutan nyo rin po. Ayan po siya. Yan, kasi ako po dun sa kabila, yung naka-green, ako po yan. May kapit din na kondo. Ayan po. Ayan. Ayan. Ikot, tuon, ikot, tuon, ikot, tuon. Kita niyo po ako doon sa kabila. Ayan. Ayan po. Sabayan po kami dalawa. Ikot, tuon, ikot, tuon, ikot, tuon. Ayan po. Kahit lobat na tayo, force mo rin. Kailangan natin ng backup na cellphone talaga kasi medyo mahaba yung klase namin ng oras na yun. Sorry kung sinisipon po ako ngayon. Ayan, pagulong sa breadcrumbs, pinas forward na natin kasi medyo mahaba yung ating time para sa pagbablog. Ayan na po. Ayan po. Minimake sure nyo na pantay po lahat kasi once kasi nagputol kayo at hindi pantay yung pagkakabasto ninyo, medyo mahirap po magputol at mahirap po makuha yung tamang weight na gusto po ninyo.
sabi ko 30 to 25 kung kasya, pwede po yun. Ayan, meron po siyang kompleto talaga siya sa gamit. Meron po siyang cutter saka timbangan po. Ayan po. Ayan. Yun po yung sukat niya, yung hinlalaki niya. Ayan po, mag-start na siya ng first cut. Ilan ng timbang. Ngayon siya na mag-a-adjust po noon hanggang sa makuha niya o mapulsuhan niya yung tamang mga sizes o kanyang pandesal. Yung mga sukat. Ayan po. Ayan. Gigiti ah. Meron sa baba. Ayan, bali nakapagputol na siya. Ayan na po. Ayan, loobat na tayo. Ayan, isa-isa po ninyong pinuputol. Up. Ayan po. Pinalasan niya ito halos 3 hours po to 4 hours pinalasan niya po. Tapos pinagulong niya sa breadcrumbs ulit. Ayan po. Yung iba po mga retaso, binubuo niya po at tinimbang niya. Kasi sayang naman po. Ayan. Minold niya po ulit. Ayan po. Ayan po. May timbang niya po isa-isa. Yan po yung mga cut na una na hindi po masyado ganun kalaki o exact po yung timbang. Ayan po, tapos na siya. Wow, ang bilis. Ano, parang hindi po siya parang yung nagtuturo lang sa kanya, nasa ano niya lang, nasa tabi niya lang po talaga. Ayan po, talaga halos magkaubos-ubos ang laway ko dyan. Kasi kailangan tutukan kasi sayang yung effort saka yung mga ingredients sa binili niya. Pag hindi po natin tinutukan talaga na hindi natin siya tinigilan hanggat hindi niya makuha yung kanyang gustong kalaman dito sa buhay panadero. Ayan po.
Bale dyan, nakikita nyo naglilinis na si ma'am para sa ginawa niyang pandesal, at nakita nyo rin kung ano naging outcome ng ating produktong pandesal. Ayan po, nakuha naman po niya yung ating product na pandesal. At yung susunod natin na gagawin ay yung leche flan tart at makapuno tart, habang nagpapaalsa tayo nung ating pandesal para hindi naman po sayang yung time. Kaya po, yun, gumawa tayo at nagbigay tayo ng konting dessert. Ayan po. Yan, ginagawa niya na po yung leche flan filling. Ayan po. Bale, hindi ko na po masyado nakuhanan ito ng mga clip para sa paggagawa niya ng leche flan tart saka ng makapuno tart. Ayan po. Ayan po yung kanyang all-purpose flour na gagamitin para sa crust po yung tart. Isipin nyo, talagang mamahalin ang gamit ni ma'am. Diba? Kung gusto nyo ng kaalaman, gusto nyo matuto, wag po natin ito pagdamutan, or wag po natin sa madaling salita, wag po nating panghinayangan. Yung kaalaman na ating matututunan ay para sa atin po yun, at magagamit natin sa ating araw-araw na panghanap buhay, lalong-lalo na po yung ganitong produkto. Ayan po, nagkakat na po siya ng mga butter para po sa kanyang crust. Ayan po, yung crust na pinaka base po nung tart, leche flan tart, makapuno tart. Bali, hindi ko na po pahabain to dahil medyo mahaba na rin, is 33 minutes na rin o 35 minutes. Ayan po, bali, ito na lang po ang masasabi ni ma'am. Hindi na po siya umorder kasi yung order niya pang habang buhay na, gagawin niya na lang. Salamat sa knowledge na sinare mo, sir. Simple lang po yan para sa atin yung mga OFW na hindi nakaka-uwi dito ng matagal sa Pilipinas. At least kahit papano makatikim sila ng original na sa atin. Peace.